Good day mga ka-road venture. So, another topic na naman tayo ngayon. Ang topic naman natin ngayon about manufacturing date ng ating mga gulong. So, dito natin malalaman kung ilang taon na ang ating mga gulong. Siyempre, kapag para hindi tayo maloko sa mga nabibilan nating mga tire supply, yun ang una-una nating i-check kung kailan ginawa ang gulong. So ako, nakabili ko lang ng gulong. So bale 2 months ago lang. So year 2021. So 2021 ngayon. Pero yung gulong ko ay 2020. Papakita ko sa inyo. Wait lang. So ito po yung gulong natin. So paano malalaman? Dito sa gulong ang dami nakasulat, 'di ba? Nakakalito. So ito yung ano ng size ng gulong. Yan, 31 by 10.50. Yan, sa rim 15. Yan. Ano to? All terrain. So yung manufacturing date naman natin, ito lang naman yan apat na number lang naman yan. So yung 38, ano yan, as weeks yan, ibig sabihin weeks, 38. So 38 weeks sa year 2020 ginawa. So yeah, 2020 siya. Ito 38 weeks. Tapos itong 20, yan yung year. So ginawa siya 2020. So computein na lang natin kung ilang weeks siyang yung 38 na yan. So ito na nga, i-compute natin yan. So 38 weeks. So 38 divided by 4. Kasi syempre 4 kasi nga 1 month, 4 weeks Yan 4 weeks nga sa 1 month. So dinivide natin sa 4, ang resulta niyan 9.5. So 9 months. Tapos kalahati. So September, sa kalagitnaan na ng September yung 9 So 0.5 kalagitnaan ng October yan. So October 2020 ginawa yung gulong na to. So itong 2021 ko na kuha 2 months ago. So bale sa October ito ngayon. So ano na ngayon? October na. So October, so sakto October na ngayon, October 21. So 1 year na yung gulong sa akin. Pero kinuha ko lang siya 2 months ago. Yun, so syempre kapag ganyan, good as pa rin naman yan, new, kasi kinuha ko siya bago mag 1 year naman So okay pa rin naman. Ayan. So may pa siya sa akin, may itatagal pa siya sa akin na na 4 years. Yun nga, ang gulong po natin, yes, 4 years na lang itatagal nito sa akin. Kasi ang gulong natin may expiration date din to. So ang maximum expiration date nung natin ng gulong is hanggang 5 years lang po. Yes, hanggang 5 years lang ang gulong na to. Kasi kapag lumagpas pa tayo sa sa 5 years na paggamit na ito, kasi sa akin sa 5 years na to hindi pa ganito kapudpud to. So kasi bira akong gagamitin to lalo na all terrain to. Bira akong gamitin yung sasakyan na to. So hindi pa pudpud sa akin to sa 5 years. Pero kapag umabot na sa 5 years, kailangan na natin palitan kasi expired na yun Kasi ang gulong po natin, kahit sabihin natin na makapal pa, tapos umabot na siya ng 5 years, kailangan na rin talagang palitan. Kasi ang gulong natin lumulutong to. Kahit hindi mo gamitin, basta umabot na siya ng 5 years, lumulutong yan. So lumulutong, so umihina yung rubber na ito, yung gulong na to. Kaya yung iba, 'di ba, kung mapapansin nyo, di ba, mura yung gulong. Binebenta nila napakamura talaga, kaya 50% off. Yung nga lang, 50% off, na lang yun, mga 3 years old na yun, or 4 years old, diba? As in, talagang yung gulong na yun, nakastock na dun sa bodega nila, yung hindi nila maibenta. Kaya ngayon,
bebenta nila, babawasan nila yung ano, babawasan nila yung presyo ng gulong mismo kasi nga luma na yung gulong. Kumbaga 3 years old, 4 years old, babaan nila 50% off. Kaya mura yung gulong. Kaya importante rin talaga yung date, yung year kung kailan binili yung gulong. Yun, sana naintindihan nyo yung nagsasabi ko dito. So yun nga, ganun ka importante o halaga yung taon ng gulong natin. So wag na natin paabutin sa ano, kumbaga 5 years. Or kung talagang kapag pudpud na yung gulong, palit na kapag feeling nyo na unsafe na talaga. Syempre kapag alam nyo yung gulong nyo pudpud na or lagpas 5 years na, iba yung feeling na parang praning ka na baka maputukan ako ng gulong. Yan, isa yan sa pinakadahilan, yung pagputok ng gulong na yan kapag ano, kapag pudpud na or lagpas 5 years na. Yan, syempre i-risk ba natin yung safety natin, 'di ba? Lalo na kapag sakay natin yung family natin. 'Di ba? Kaya kailangan wag nating monitor natin kung gulong natin. So, paano ba natin malalaman kung safe po yung gulong natin? Siyempre, kuha tayo piso. Barya. Kahit anong barya naman. Ayan. So, kita nyo. Bagong-bago. Ito yung ulo ni Rizal. Ulo ni Rizal to, piso to eh. So, pag nilagay natin dito sa gitna, kaya kapag nilagay natin sa gitna, halos na sa ilong ni Rizal. Halos na sa ilong pa ni Rizal yan. Yan, kapag syempre kapag gamit na, pag ngayon kapag katulad ng ganyan, nasa unahan na ng buhok ni Rizal. Yan, medyo medyo palitin na yung yung gulong natin, ya. Palitan na natin kasi unsafe na yung ganyan eh. Yan, di ba? Tsaka i-monitor din natin yung yung sidewall. Sidewall, kapag bumili tayo ng gulong, dapat ang sidewall matibay din. Isilin nyo lang, matibay din. Yan. Ito, matibay to eh. Kaya gusto ko rin to eh. Na-compare ko sa sa Aribo at sa Conforcer. Mas matibay to. Mas matigas yung sidewall na ito. Kasi nag-Conforcer ako dati, malambot yung sidewall at pag tinamaan ng bato o nag-gutter, talagang nabibiyak eh. Nakikita mo yung yung puti-puti na. Nakikita mo na yung puti dito. So ito, bago naman. So far wala. Tsaka matibay kasi. Kaya napili ko rin tong CST Sahara. Parang nila to comparison nila dito sa BF Goodrich na KO2. Yeah, kasi yung tread niyan parang parang sa BF Goodrich na KO2. Yan. Kung mapapansin nyo, yan yan yung tread niya. Yan. At saka yung gulong natin, may capacity to. Kung ilang kilograms or pounds lang yung kaya ng gulong natin. Yan. Alam ko, ito yun eh. So, ibang topic naman yun kasi kailangan ng masusing computation. Kailangan natin ng calculator nun. Kaya sa next topic na lang natin yun. Kasi medyo mapahaba na rin ang Ayan. Ayun, sana nakatulong ako sa inyo. Ayan. Siyempre, magandang topic na naman yan. Mga basic lang, pero dapat alam natin yan. Para hindi rin tayo naloloko. O, diba? Maraming ngayon eh. Maraming mga nanlalamang ngayon eh. Kaya dapat may alam din tayo sa gulong. O, siyempre, dapat i-check rin natin. Ngayon, i-check natin kung anong date lahat ng gulong natin. Kung parehas ba na 3820. Check natin lahat ng 5 gulong. So, katulad na ito. 37. Ano? 37.20. So 37 weeks 2020. Ito yung sa likod ko. Diba yung isa 38. So
lamang ng ano, ito iba-iba, 3620. Yan, 3620. So last year din. Ayos na naman, at least hindi ganun kalayo yung lamang, yung diferensya. Ilang weeks lang naman. So dito sa kabila, hanapin natin. Yun 3620 din. Ayos lang yan. At least hindi nagkakalayo. Tapos yung uli dito sa likod, yun 3620. So 36 weeks and 36 weeks 2020. So ano to, October, October 20, ganyan, 2020 yan. At least alam natin, diba? So hindi naman nagkakalayo. So good pa rin yan. Kaka 1 year lang ng gulong natin. Sana mga ka-road venture nakatulong ako sa inyo. Gusto ko lang naman makatulong, kaya magawa rin ako ng mga video, yung mga basic lang, yung mga mabilisan lang. Okay? So stay safe, God bless, see ya.